Hello, magandang araw mga kasubs at welcome sa Sarscos TV. Si Mark po ito. So ngayon, mapapansin nyo, Tagalog lang po tayo ngayon kasi yung video natin for today para sa para sa atin to. Yung in regards sa yung mahiwagang tanong na yung ano bang baril yung dapat kong bilhin. Yung mga ganun ba? So napansin natin yung ano kasi, yung the reason ginagawa ko tong video, 'di ba nagkaroon na ng ano, yung nilift na ulit yung pag-purchase ng mga civilian sa mga semi-automatic na high-powered rifle, yung mga yung gumagamit ng 5.56 or up to 7.62 na caliber. So na-lift na siya, pwede na tayong bumili for as long as yung firearm or yung rifle is semi-auto. So pag sinabi nating semi-auto, for every pull of the trigger, isang bala lang yung lalabas. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. Okay. So una pag-usapan natin yung mahiwagang tanong, mga mga questions natin sa sarili natin. Ito na discuss na to siguro sa mga ibang video, so elaborate lang rin natin yung kung anong thought natin about doon. Number one, yung purpose. Saan natin gagamitin ba? Yung bahay lang ba? Or gagamitin nyo ba sa kunya sa bukid, di ba? Pambugaw or pang-business ba? Like for example, may security agency kayo or close-in protection ba kayo, yung VIP and all. So sa pag VIP, anong klaseng ano ba, yung kailangan ba yung kita, yung okay lang ba na kita yung barrel or yung medyo yung naka-conceal or para ba yan sa mga girlfriend ninyo or sa mga girlfriend, no? Or sa mga parents ninyo, yung mga ganun stuff. So i-define natin kung para saan. The more specific na ma-define nyo kung para saan nyo gagamitin, mas magiging madali para makapamili ng firearm na bibilhin. Kapag sinabi kasi nating pag pinaghalo nyo kasi, kunyari, gusto ko yung pwede sa bahay, pwede sa competition. Pwede naman. Pero mas maigi kasi kung ako kasi ang hangga't maaari yung firearm na bibilhin, yung naka-focus lang talaga sa isang purpose. Kasi kapag ginawa yung versatile, medyo ako hindi ako komportable kasi nakakakita nga ako ng competition gun na nagbabaklas during competition eh. Kasi parang 'di ba parang mga sasakyan, halimbawa kunyari yung kotse na pang racing, pang racetrack, talagang minodify siya para maging matulin tumakbo. So pinagaan siya, ginawang matigas yung mga suspension, ano pa, yung safety, medyo may safety pa rin pero yung more on yung kinonsider pa rin yung lightness, yung tulin ng takbo. Ngayon, pag pinatakbo mo yan sa dito sa Pilipinas, kunya sa kalsada, 'di ba sa hams hindi yan sasantuhin, 'di ba? Yung mga ganun, yung lubak. Kapag yan dumaan ng lubak, sira kaagad yung mags niyan. Yung mga ganung scenario. So same thing sa barrel. Kapag inano mo kasi sa isang function like for example sports, so it's meant to for speed, tapos mas light siya, mas madaling kasain, yung mga ganong mga stuff which is para sa akin hindi siya maganda kapag gamitin mo ngayon sa ibang scenario. So again, this is just my opinion. Kaya yon, maging specific muna tayo kung saan talaga siya gagamitin. Pero meron diyang may caveat diyan, may iba pang consideration which we will discuss later on. So then, number one, yung purpose. Ito simpleng consideration rin, yung ergonomics, 'di ba? Yung kung sino yung gagamit. Katulad niyan, kung ipapanregalo nyo, mahirap kasi kapag wala doon yung mismong gagamit. So, it's important rin na makita nyo from an ergonomic perspective. Yung swak ba sa kanya? Baka yung kamay niya, maliit ba yung kamay niya para sa grip or masyado bang malaki na baka yung buong baril hawak na niya. Hindi, pero usually yung maliit yung kamay para sa baril. Tapos, yung iba naman, adjustable kasi, di ba, napapalitan yung backstrap kung tawagin, para kung malaking kamay, medyo mas maging fit, or kapag maliit, medyo may mas slim na,
So, ayun. So, going back to purpose, yung specify natin. Kapag na-specify rin natin yung purpose, may specify na rin natin kung medyo malilimit na rin yung type, yung anong caliber ng baril yung gagamitin, and whether uh, kung rifle ba or pistol yung tamang um, baril na nabibilhin natin. Medyo hindi kumbaga may streamline ng konti or shortlist natin, mababawasan. Kunyari, ang dami nating naisip, di ba? Basuka, kanyon. So, kapag sinabi natin purpose, medyo mababawasan ng ilan sa listahan natin. And maybe, meron tayong maa-add sa list na, uy, hindi ko pala naisip to. I-add nga natin. Parang ganun. Siguro yung pangalawa naman is yung budget. Magkano yung willing natin i-invest? So, sabihin na natin 10k makakabili yan. Pero yun nga, yung budget rin kasi will further narrow yung list ninyo. Kasi syempre, yung mga nasa listahan ninyo, iba-iba yung presyo niyan. Kasi minsan yung malaking factor, yung brand na yung maker, 'di ba? Tapos kung saan gawa, kapag locally made mas affordable syempre. Kapag sa ibang bansa kasi yung tax na binabayaran, 'di ba? Bukod sa yung kung gaano kakilala yung pangalan nung brand na yon, yun yung mga babayaran ninyo eh. So, budget. Ako ang take ko diyan, yung budget, wag masyadong i-compromise. Kung hindi naman critical na magkaroon kayo kagad ng firearm, antay-antay kayo ng konti. It's either antay kayo ng magkaroon ng magandang deal. Usually naman sa gun show, medyo 15% is yung pinaka-common na range ng discount eh. Pero kung makapag-antay kayo ng merong 30% or higher, di mas maigi. Tignan nyo rin yung tinatawag nilang same day release. Kasi yung firearm, hindi lahat ng gun show or hindi lahat ng event, kapag nandun kayo, binayaran nyo na, pinirma nyo na yung paperwork, ili-release na kagad. Sometimes on some gun or most gun shows kasi or most stores kasi, mag-aantay kayo ng ilang weeks para ma-process yung papers niyan, kasi yung baril is basically nasa krami yan eh. Unless na sabihin sa event na same day release siya. Kapag same day yon, from the phrase itself, you makukuha niyo yung baril the same day na babayaran and ipoprocess yung papers. Ang ganda ng baril, ang ganda ng camouflage niya. But anyway, so yon, yung timeliness rin. Yan, kapag willing to wait, mas maganda kasi it's either makakaipong kayo ng konti or yung presyo na kaya nyong i-afford without compromising yung baril na dahil nga sa presyo hindi siya afford, iba na lang, di ba? So at least mamimit natin siya. Magkano ba dapat ang ini-invest? Ito general without considering kung ano yung purpose. Siguro yung starting somewhere at mga 25. Yan. Including na yung kasi yung when you buy yung firearm, meron din yang cost in terms sa paperwork kasi yung registration yan, yung pagpaparehistro ng baril, parang kotse din, diba? Ipaparehistro din siya. So, iaawas nyo din to, di ba? So, sabihin nyo na yung registration, mga 3K i-budget nyo. Siyempre, kung kayo yung magpa-process niyan, yung pamasahe ninyo, pagkain nyo, yung mga ganong stuff, di ba? Pero yung si store kasi nag-offer din sila na sila yung mag-process, medyo matas ng konti. However, yung covered na kasi nung presyo nila yung oras na gugugulin nyo, yung pagod ninyo, di ba? So, ako personally, I would go for sila na yung mag-process para hindi na tayo more on waiting game na lang, antayin na natin dumating yung unit. So, yung pinaka-importante sa lahat, so we talked about yung two factors, di ba? Presyo tsaka yung purpose. Yung pangatlo is yung mas importante sa dalawa. Ang mahiwagang tanong, may lisensya ka ba? Kasi yan, thinking about what to buy is one thing. Pero yung having the privilege, having the license para mag-purchase, is a totally different thing. Kasi baka mamaya, hindi ka mag-qualify. Let's say, bumagsak ka sa nuro mo or hindi ka
produce ng mga necessary paperwork, di ganun din, wala rin. Hanggang window shopping lang tayo. So, be sure na meron tayong license. So, habang namimili tayo, di ba, while we are deciding, i-process na rin natin yung license natin para sure tayo na meron tayong necessary na documentation para makapag-purchase ng firearm. So for those na wala pang license, merong mga types ng license. Depende sa inyo kung ilan yung ang ipo-procure ninyo. Type 1, 1 to 2 firearms, type 2, 3 to 5, tapos type 3, 6 to 10. Tapos meron pang mas matataas na types, yung collector, yung medyo marami-rami na, and so on. Ayan, before siguro yun yung last ko na lang advice is mag-research ng maigi. Huwag niyong gamiting source ang pelikula. Baka nakita niyo lang si John Wick, gusto niya na kagad ng Sun Viper. Yun. Ang i-research nyo are yung talagang mga factual na data. Yan, pwede nyo simulan sa sa mga gun stores, 'di ba? Yung mga brochure nila, whether yung online catalog or yung papel talaga, puntahan niyo yung website ng manufacturer. Tapos check nyo rin yung mga feedback ng ibang users. Maging maingat lang rin kayo kasi may mga biases diyan eh. Pero 'di ba, the more feedback na marinig ninyo, mas nagkakaroon kayo ng mas magiging inclined tayo na mukhang totoo nga ito, 'di ba? Any articles as well, kung merong safety issue yung barrel, nagkaroon ba siya ng history ng recall, ayan, yung mga ganong stuff. Pero more importantly, kung merong available na unit na pwede nyong i-try, let's say pumunta kayo sa gun store, pwede nyo siyang iputok, i-try, 'di ba? Go for it, i-try nyo siya. Kasi yun talaga magkakaroon kayo ng feels if that firearm is talagang para sa inyo, yung mafe-feel nyo siya eh. Para bang parang first love yan eh. So, yun yung payo ko. I guess there's more we can talk about, pero syempre habang tumatagal rin yung video, nakaka-bore din kapag puro daktak lang. So anyway, if you have any questions pertaining sa opinion ko about certain firearms, let me know. Just ask sa comments. Kapag alam natin, di sagutin natin. Pag hindi, si-scene zone ko lang kayo. Hindi, joke lang. Pupusuan ko na lang, tapos sabihin ko, pass. Hindi, biro lang. Pero I will suggest some other gun channels that may have answers sa inyong questions. But anyway, yun lang po ang meron tayo. Kung nagustuhan niyo po yung video, paki-like at subscribe po tayo. Konting suporta lang, malaking bagay na po yun sa ating channel. Again, this is Mark from the Sarsicles TV. Magandang hapon, magandang araw, at ingat po tayong lahat. Chill lang.